Natuklasan namin ang isang buo at Brazilian-style na palasyo mula ika-19 na siglo sa Portugal. Itinayo ang palasyong ito ni Joaquim, na umalis papuntang Brazil noong siya ay bata pa, yumaman sa kalakalan at bumalik sa kanilang lugar na determinadong ipakita ang kanyang mga nakamit. Nilagyan niya ang bahay ng magagandang materyales at ilan sa pinakakamangha-manghang pininturahan at inukit na kisame sa Portugal. Yang kanyang anak ay naging doktor sa baryo. Isang lalaking kinilala sa pagtulong sa sino mang kumatok sa kanilang pintuan, mayaman man o mahirap. Naglaan kami ni Luke ng oras sa pagsasaliksik tungkol sa pamilyang ito. Pinag-ugnay namin ang kanilang buhay gamit ang mga liham, litrato at opisyal na dokumentong nasa bahay. Nagbahagi sila ng kwento tungkol sa paglalakbay sa ibang kontinente, mga proyektong pampubliko sa baryo, at mga pagdiriwang dito sa mga kwartong ito. Ngunit ibinunyag din nila ang isang mas madilim na kabanata. Noong Spanish flu pandemic ng 1918 ginawang silid ng doktor para sa may sakit ang mga ingrandeng kwarto at inalagaan sila sa ilalim ng kristal na chandelier at kisameng may pinta. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin sa bayan na marami sa mga pumasok dito ay hindi na muling lumabas. Iniwan ng bahay ang isang pamana ng kabutihang loob at kalungkutan. Samahan kami tuklasin ang isa sa pinakakakit-akit na abandonadong bahay sa Portugal. Kamusta kayong lahat? Welcome back sa Bros of Decay at muli, welcome sa Portugal. Ako si Leslie, kasama si Luke sa likod ng kamera. At ipapakita namin sa inyo ang isang kamangha-manghang Brazilian na palasyo dito sa Portugal. Itinayo ng mga nagtrabaho sa Brazil at nag-uwi ng kanilang pera. Ngunit kakapasok lang namin sa pangunahing pasilyo at sa kasamaang palad, nakakandado ang gate sa kaliwa at kanan doon. Pero tingnan mo ang karangyaan at ganda ng obra maestrang ito dito. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang palasyong ito at kung paano ang itsura ng isang Portuges na palasyo na may impluensiyang Brazilian noon. Sa ngayon, itong palasyo ay inabandona na ng 35 taon, mga ganoon na katagal. At sa kabila nito, napakaganda pa rin ang kalagayan nito hanggang ngayon. Ang tanging bagay na Okay, ito ang Peking marble na may pangalan pero nakalimutan namin. Lotula ata ito. Ipinakita namin ito sa screen. Ito yung napansin namin nung pumasok kami dito sa entrance hall. Dito sa baba, tingin ko, parang pambata pa ang itsura. Nasa ibang yugto na ito. Sigurado ako na kalaunan, ganito ang itsura nito pero mukhang nasa mas maagang yugto pa ito. Baka nire-renovate pa nila ngayon. Dito sa ibaba, maraming upuan na nakatayo na hindi normal kaya napansin ko. Itong mga bahay, dati nilang iniimbitahan ang bisita sa main hallway para lang makita sila sa ibaba at hindi pinapapasok sa loob kung hindi mahalaga ang bisita. Kaya naman maraming upuan dito pero makikita mo rin sila sa likod ng gate doon. Hayaan kitang pumasok ngayon sa loob ng bahay. Dito, ang disenyo ng marble impressionation ay mukhang kakaiba. Sige! Malamang sa pinakaunang yugto pa lang. Makikita mo ang kaibahan dito. Ganito dapat ang itsura nito at mukhang kapani-paniwala ito kapag tiningnan mo mula sa malayo. Gusto ko ito. At pat na rin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Oo. Parang kailangan pa nilang burahin o gawin ng maayos para maging tama. Sa tingin ko, hindi ka dapat mas matangkad pa sa akin ngayon para makalusot dito sa ilalim. Mababa talaga ang bahaging ito. Tingnan mo si Luke. Hindi mo kailangang maging matigas. Noon, maliit talaga ang mga Portuges. Uy, kung nandito na rin tayo, pwede mo ring tingnan ang kisame ng lugar na ito. Gaya ng kahoy na symmetrical na kisame. Sige, akyat na tayo. Mararamdaman mo ang karangyaan ng bahay na ito sa simpleng pagtayo lang dito at pagtingala. Sa tingin ko, ang kisame ay siguradong doble ang taas kumpara sa atin. Baka higit pa doon. Mas mataas pa ron. Siguro mga 5 hanggang 6 na metro ang taas. At ang kabuuang sukat ng buong bahay na ito ay 800 at 70 metro kwadrado. Talagang nakakabaliw.
Ang ganda ng pasukan dito. Sige. Ito ang unang kwarto na ipapakita namin. Sa tingin mo, para saan ito ginamit? Sabi mo kanina parang sala ito, pero dito nakikita ko parang may poker cloth yata nilagay sa mesa. Isang game room o parang ganoon. Oh, Isang kwarto kung saan pwede kang mag-relax at mag-enjoy ng gabi kasama ang pamilya. Tingnan mo, kahit dito sa sofa, may kakaibang koleksyon ng mga larawan. wala pa akong nakitang ganito. Bakit ito nakakalat dito? Ibig kong sabihin, maganda naman siya. Pero parang pamilya ito na may mga bata at ang nanay nila nandoon. Luma na ang larawang yan. Wow! Talagang nakaka-interest. Oh, na may ganitong naka-frame na litrato. Oh, Wala akong alam dito. Hindi ko pa ito nakita noon. kawili-wili. Katulad ng kisame, napakasimple pero elegante na. Gusto ko yung simetriya doon. At mukhang may ginawa rin silang trabaho sa kwartong ito kasi ito, oo, syempre may mesa dito kaya maganda rin itong mesa na gawa sa oak na may maraming antigong gamit sa ibabaw. Parang itong maliliit na kahon ng alahas na may inlay na garing dito na may mga mosaic. Napakagandang mga binoculars at ang set para sa mga panulat, mga bote ng tinta at lahat ng iyon. Wow! Siguradong sigurado. Hoy! Pinag-uusapan lang namin ang mga baraha. Ah, tama. Nakakatuwang kahon yan na gawa sa balat at may mga baraha pa sa loob. Wow! Ang tatanda na ng mga barahang yan. Kawili-wiling kwarto. Oo. Sige. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang kwarto sa tabi. Dahil ang kwarto na ito talaga ang nagpapakita kung ano ang itsura ng isang Portuguese na Brazilian na palasyo. Oh, ang laki talaga nito. Oo, nakapag-explore na kami ng ilan sa mga ganitong klase ng gusali sa loob ng maraming taon na nag-e-explore kami sa Portugal. Ilalagay ko ang paborito ko talaga sa may gilid. Yung isa na na-film ko 5 taon na ang nakalipas kasama ang kapatid ko. At oo, nakakabighani talaga ang mga lugar na ito. Mula sa simetriya ng kisame, sa tingin ko ito ay kumakatawan sa isang bituin o sa araw. Parang ganon, pero napaka-detalyado talaga. Oh. Paano mo... Walang salita. Ang tanging lugar sa mundo kung saan may mga kisame na ganito. Halimbawa, ang Pransya ay elegante pero simple. Mas makulay ang Italia at ang Portugal ay maraming ginagawa gamit ang inukit na kahoy. Oo, ang mga kisame na ito ay sobrang tagal gawin. Hindi mo talaga mapigilang tingnan, di ba? Oo. Pero nakita mo na ba ang pader? Medyo lumala na ito, pero ang ganda pa rin tingnan. Mukhang may baha na paparating dito sa bahay. Baka kumuha rin sila ng artist. Alam ko na sa ilang kwarto, isang kilalang Italianong artist ang nagpinta ng mga kisame. Kaya malamang na sila rin ang gumawa sa mga pader at iba pang panloob na bahagi ng bahay na ito. Nagawa na iyon mahigit 150 taon na ang nakalipas. May cabinet ako dito na may ilang baso sa ibabaw. O tingnan mo ang mga upuang may sapin na nakatayo dito. Hindi, walang sapin ito, mga upuang inukit na balat. Nandyan ang eskudo ng pamilya Noah. Hindi, sa tingin ko hindi naman. Mukhang para talaga sa pamilya ang mga yon. Oo. Oh, malamang. Ngayon, meron tayong isang chinong tsarera dito. Magandang antigong bagay ito. Ano pa ang kailangan nating makita? Alam mo ba para saan ito? Hindi. Para ito sa iyong takurin ng tsaa. Talaga ba? O ilagay mo yan sa mesa pati ang takurin ng tsaa sa ibabaw. Kung hindi, masusunog mo ang mesa. Hindi mo gusto na magkaroon ng tangke para sa lahat ng bagay. Tingnan mo yan. Nandoon pa rin ang mga barko at lahat ng bagay. Mukhang may namumuong amag sa taas. Oh, Kaya si Joaquim, siya ang unang dumating dito. Kaya siya talaga ang nag-utos na ipatayo ang bahay na ito noong 18 siyam na po.
Kaya lahat ng nakikita mo ay 135 taon na ang tanda sa ngayon. Itong cabinet ay puno pa rin ng lahat ng kristal na baso. Oh, at ang cabinet mismo ay napakaganda na. Pero lahat ng nasa loob ay kasing ganda rin. Kailangan kong mag-ingat ng kaunti. Binubuksan ko ito. Tingnan mo yan. Ang daming kristal na baso sa loob. Siguradong madalas silang mag-party dito. Oh, At may ilan pa tayong titingnan dito sa kwarto bago tayo umalis. Ito ang mga Portuguese na magasin na inilabas sa paglipas ng mga taon. 32 ang makikita rito. At pinag-uusapan nila ang mga ilustrasyon at kasaysayan na kumalat noon. tungkol din sa tekstura ng sining, tama ba? Arkitektura rin. Oh, mayroon ding arkitektura dito. Pero may mga painting din at iba pang katulad nito. Oh, ito ang mga arkitektura arko at iba pa. Katulad ng bahay na ito, mukhang may impluensya rin ng Pranses. Ang bahay na ito ay may impluensyang Pranses din mula sa labas. Malaking hapagkainan. Hindi ko alam kung naipakita mo ito ng buo. Malamang malaki ang pamilya nila noon. Hindi ko alam kung kailan. Oo, sigurado nung si Angelo. Dito nanirahan ang doktor. Marami silang pasyente at sigurado akong may pamilya rin sila. Pero malamang si Joachim ay may napakalaking pamilya. At sa tingin ko ang pinaka-highlight ng kwartong ito ay sobrang interesante rin. Ang kandelabra. Isa pang bagay. Dito sa sulok ng kwarto, mayroon din silang cast iron na kalan. Oo nga pala. Oo. Lagi kong napapansin na laging bumabalik at nangunguna ang brand na Perot. Pinapansin ko lang talaga ang elegante ng cast iron stove, pati kurba at detalye nito. Mayroong crest sa harapan. Bukas ba yung slide o may sliding doors sa loob? Wow. Ang astig niyan. Ang ganda ng kwarto, talagang maganda. At gusto mo yung mga upuan, di ba? Pati yung mga sofa. Yung sofa, sa tingin ko, komportable sila. Komportable sila. Yun lang ang masasabi natin tungkol doon. Tara na sa susunod. Noong ikalabinsiyam na siglo dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad, maraming Portuguese ang lumipat sa Brazil. Dati, ito pa ang pinakamayamang lugar na nagsasalita ng Portuguese. Marami ang sumubok ng kapalaran sa agrikultura tulad ng kape, asukal, goma at sa kalakalan. Ang may matagumpay na nakabalik ay kilala bilang mga Brazilian na nagbalik. Sa bagong yaman nila, nagtayo sila ng magagarang bahay sa bayan, pinagsama ang estilong Europeo at palamuting mula sa impluensya ng Brazil. Madalas silang mag-angkat ng kakaibang hardwood para sa kasangkapan, nagpapagawa ng pinintang kisame mula sa magagarang salon ng Rio de Janeiro at pinupuno ang bahay ng inangkat na tela, babasagin at chandelier. Lumalagpas sa pribadong tirahan ang mga estadong ito. Ang mga may-ari nito ay namuhunan sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng pagpopondo sa mga banda ng musika, pagsasaayos ng simbahan at mga pampublikong proyekto na nagdadala ng mga makabagong pasilidad sa kanayunan ng Portugal. Gayunpaman, habang nagbago ang kalagayang pang-ekonomiya at nagkahiwa-hiwalay ang mga pamilya, marami sa mga ari-ariang ito ang napabayaan. Ngayon, nagsisilbi itong architectural na paalala ng natatanging yugto sa transatlantikong kasaysayan ng Portugal. Isa pang bagay dito sa pasilyo na kailangan nating ituro ay ang kuna na nakatayo dito sa sulok. Noong unang panahon sa Portugal, karaniwang marami ang anak ng mga tao. Pero gusto ko talaga ang disenyo nitong isa. Oh, gustong-gusto ko yung hawakan sa ibabaw. Oh, parang hugis swan siya oh. Oh, parang iba ng itsura niya. At tapos, oo, syempre, ang unang kwarto. Oh. Ibig kong sabihin, hindi naman ito masyadong elegante. Siguradong hindi ito masyadong elegante. Alam ko may mga parteng gusto ko. Oo. Halimbawa, yung kisame at detalye ng pader. Maganda talaga yan. Simple at elegante ito. Oo, ang Hindi ko gusto ang ilaw na nakasabit dyan. hindi. Bakit yan ang naging desisyon? Pero tama ka. Maganda talaga ang pagkakagawa ng mga painting na yan dyan. Oh, Oo, iniisip ko kung sino ang natulog sa kwartong ito. Kasi parang hindi naman ito mahalagang kwarto sa bahay. hindi naman talaga.
Kaya nandito na ulit tayo sa gitna ng bahay, sa may hagdanan. Dito, sigurado akong ito ang paborito naming kwarto sa bahay. Oh, sigurado. At mababaliw ka talaga. Tingnan mo to. Ito ang sentro ng bahay at malamang dito nakalagay lahat ng mahahalagang bagay at antigong gamit. At hindi ko maisip kung gaano karaming oras ang ginugol nila para idisenyo at buuin ang kwartong ito. Oh, lalo na ang kisam. Oh, ito, tulad nung isa, baliw din, pero ito, nakakabaliw talaga. Siguradong gawa ito ng Italianong pintor at ipininta niya ito sa pagitan ng 18, 19 at mga unang taon ng 1900. Sa tingin ko. Oh, kaya malamang galing ito sa original na bahay. Oo, wala sigurong nagbago mula sa kisame na ito. Hindi. At ang sinubukan nilang gayahin gamit ang kisame na ito ay parang isang araw. At sa tingin ko, makikita natin sa paligid nito ang mga panahon na ipininta sa bawat pamaypay, bawat tagahabi. O baka naman ang mga sinag ng araw. Pero maraming makinang naginto doon. Maganda rin ang rosaryo dito sa gitna. At pati na rin ang buong kisame, kamangha-mangha talaga. Oh. Akala mo siguro plaster lang ito, di ba? Oh, pero ito ay purong inukit na kahoy din. Purong kahoy. Oo. Uy, teka. Mag-focus tayo sa chandelier dito. Galing pa ito sa Lisbon noong 1900s. Karaniwan ito sa Portugal at madalas makita sa iba't ibang lugar doon. Nabasa ko na kapag tinamaan ng ilaw ang chandelier na ito, magre-reflect daw ito ng parang bahaghari sa pader. Oh, parang kulay prisma yata yun o di ko na maalala ang tawag. Oo. Sa tingin ko talagang ganun inukit yung salamin. Pero hindi ko pa nakukunan ng litrato yung bahaghari na yon. Parang pag tumingin ka sa kwarto, siguro pag sumikat ang araw sa loob pero hindi pa ngayon. Ang daming makikita rito. Tara, ikot tayo! Oh, mag-ikot na lang tayo. Simulan natin sa umpisa. Gusto kong ituro mo lahat ng interesting para sa'yo. Sige. Pakiramdam ko may mga nakaka-interest na bagay dito sa display case na to. May jewelry box daw sa ibaba na interesante. Maganda rin ang pamaypay na yon. Dapat ba nating buksan ito? Oh, buksan natin ito. Nakaka-interest talaga ito sa akin. Oo nga pala, may pamaypay dito na gawa sa garing tulad ng nakikita mo. Ay, grabe. Maganda rin ito. Natanggal ko yung susi ng kahon ng alahas. Kailangan ko itong ibalik. Interesante ang display case na yan. Akala ko marble stand, pero plastic pala. Oh. Pero yung salamin na, yan. Alam mo, siguradong mahigit 100 taon na ito base sa itsura ng salamin mismo. At marami ring mga painting ng mga dating nakatira dito. Siguro si Jorking. Isa sa mga residente ng pamilya Vigidel. At ito ba ang doctor sa tingin mo? Hindi ko alam ang nakasulat dito tungkol sa jazz. Oo? 1901. 1901, malamang iyon na yon. Bago pa iyon sa panahon ng doktor. Kasi sa tingin ko, ipinanganak siya noong 1917. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi, mas nauna pa doon. Pasensya na. Nalilito ako sa dami ng impormasyon sa kasaysayan. Oh. Ilalagay namin ito sa screen kung ang tinutukoy ay ang doktor. Oo. Itong upuan sa ilalim dito. Ay, hindi ko man lang napansin. Parang upo ang pahinga. Ang galing. Isa rin itong magandang piraso. Oo. Ang corona dito ay maganda rin. Pag-usapan din natin ang kaunti ang detalye ng pader. Yung mga pinta lang sa pader. Hindi ito kasing detalyado ng isa pang kwarto na nakita natin. Pero sa tingin ko, mas elegante ito. Oo. Dahil sa mga maliliit na gintong palamuti na yon. Oo, mas makulay ito. Mas mataas ang contrast ng painting sa pader dito kaysa sa kabilang kwarto. Oo, mas malalim din, sa tingin ko. Oh, at may iba pang mga detalyeng isinama tulad ng kabibe. Ang kabibe? Hindi ko alam. Nakikita rin ba natin yun sa iba? Hindi, pero parang may maliliit na bagay sa lahat ng pader. Oo, gusto ko yun. Nakita mo rin ba doon sa taas na parang ginaya nila ang isang uri ng kurtina sa itaas? Oh, nakita ko. Sobrang interesting.
Oo, napaka-unique din ng mga piraso ng muebles sa buong kwarto. May bench sa kanto dito. At syempre, ano nga ba ang isang mahalagang palasyo kung walang piano? Palagi ka namang tumutugtog ng piano sa ganitong lugar. Maganda naman. Maganda talaga doon. Tumutugtog pa rin ito doon. Hindi ito nakatune. Hindi. Hindi talaga. Anong klaseng piano ito? Pleyel. Wala akong ideya. Hindi ko pa nakita ang brand na yan dati. Hindi ko rin narinig yon. Hindi. Wow. Maganda naman talaga ang piraso na yon. Tiyak na tiyak. Wow! Sa itaas, malamang, may isa pa tayong paglalarawan ng mga dating may-ari. Ang mga ninuno ng lugar na ito. Pero ulit, Meron ding ilang mga piraso dito. hindi mo mababasa ang kahit ano. Hindi. Hindi na. Ibig kong sabihin, maganda ang bigote niya. Kahit na. Kung makakapagpatubo ako ng bigote na kagaya niyon, magiging masayang-masaya akong lalaki. Oh, Oo, itong display case. mukhang talagang interesante itong display case na ito. Ang daming maliliit na palamuti sa loob at bawat isa siguro ay orihinal na porselana. Wow! Yan lang ang masasabi ko tungkol dyan. Ito naman, nakakandado pa nga. Sige, Oo, kaya di na makakapasok dyan. Kahanga-hanga silang tingnan. Parang mga miniature na porselanang pinta. yan ba ay isang uri ng estilo o alam mo ba yon? Ang miniature painting ay tiyak na isang bagay kung saan sila ay nagpipinta sa napakaliit na canvas, halimbawa dito sa itaas. Pero yung miniature na painting sa porselana, hindi ko pa nakita dati. Isa itong uri ng sining na medyo bihira. Tingnan mo yung malit na orasan doon. Oh. Ang ganda talaga ng kahoy na orasan. Mukhang moderno ang mga ito. Hindi naman sila masyadong luma sa tingin ko. Oh, magaan din sila. Oo, sigurado akong nabili ko lang ito kung saan. Maganda ito sa tingin ko. Oo. Sige. Gusto ko rin itong lugar na upuan dito. Sa tingin ko, gawa rin sa Brazilian rosewood ang magandang bangkong ito. Oh, malamang. Makikita pa natin ito sa bahay. Mula pa noong huling 1800 at unang 1,000, 900 magandang salon. Ang detalye ay kamangha-mangha. At isa rin itong napaka-eleganteng piraso ulit. Napaka-geometriko nito, pero sa loob ng geometrikong ayos ay maraming detalye. Parang isang 4 na dimensional na salamin ito. Nakita mo na ba itong piraso dito? Oo, may natutunan kaming nakakatawang bagay. Oo, iisipin mo na bawat isa parang magkakahiwalay na mga drawer. Pero kapag pinihit mo ang susi at binuksan mo, ang lalabas ay isang liquor cabinet. Oo, ibig sabihin, liquor cabinet pala siya na nakatago. Para sa mga palihim na umiinom, astig yun. Nakakatawa talaga yung parte na yon ng magandang antigong ito. Sa totoo lang, gusto ko rin magkaroon ng ganito sa bahay ko. Oo, ang ganda talaga. Oo, at may ilan pang mga lumang larawan ng mga ninuno dito sa itaas. Oo, Je Vogel ang nakalagay dyan. Siya ang artist na gumawa nito. Oh, tingnan mo. Siguro pwede kong ipakita sa'yo itong ashtray. Oh, Siyempre, nagyosi ng sigarilyo. parang isang carousel halos na may... Sa kabuuan. Isang napakagandang silid. kamanghamanghang silid, oh. Talagang parang palasyo ito. Ginagawa nitong Oo, talagang gusto ko yung contrast ng lahat ng kulay na nilagay nila dito at yung kisame, tingnan natin ulit. Ang daming contrast. Yung inukit na kahoy, maraming matitigas na gilid dito sa kwarto. Parang ganun ang pakiramdam ko. Pati yung sahig, pati yung salamin. Oh, hindi pa natin nakita ang sahig. Pero may checkerboard na design dito. Ang tawag ba dito ay checkerboard? Hindi talaga checkerboard ang disenyo, pero parang ganun. Zigzag na disenyo. Oo, symmetrical na disenyo. May mga detalye ng bituin sa mga sulok. Napakaganda ng kwartong ito. Lahat dito ay napakaganda at kamangha-mangha. Sige, tayo na.
Ngayon, narito tayo sa bahagi ng bahay kung saan matatagpuan ang mga silid tulugan. At ang una nating papasukin ay sa tingin ko, isa sa mga hindi gaanong elegante. Maliban na lang doon sa mga nasa kabilang dulo ng kwarto. Pero napagdebatehan na namin ni Luke. At sa tingin namin, mga silid ito ng mga bata. Tama ba? Oo, pero ewan ko, mahirap talagang sabihin. Parang pakiramdam ko rin ay ginawang ibang gamit ang kwarto or multifunctional na kwarto. Ewan ko. Baka guest room. Oh. Isang bagay na talagang napansin ko sa kwartong ito ay yung vanity. Oo. Mukha yang estilo ng dekada 96. Baka nga dekada 30 pa. Oh. Oo. May dating din itong art deco pero gawa pa rin sa kahoy. Medyo kakaiba talaga. Lalo na ito, parang sobrang deco ang dating, di ba? Oo. Yung mga haligi tapos... Tama. Kwadradong larawan. Kwadradong larawan pero may nakakaintrigang aspeto ang babaeng ito. Pasensya na. Walang problema. Oo, itong babae, sinusubukan naming alamin kung siya rin ba ang babaeng ito. Oo. At sobrang magkahawig sila. Mahal din ang mga damit niya, gawa pa sa balat ng ahas. Parang sapatos ng mga modelo pa nga. Oo. Hindi ito murang photoshoot. Walang petsa, pangalan o tatak dyan. Pwede bang ilagay ang kubo sa tabi nito? Oo, syempre. Ang nakikita lang natin, may marka ng ibon siya sa ilong. Wala siyang marka ng ibon. Sa tabi ng ilong niya. At wala siya nandun. Kaya isa yun sa pinagdududahan namin. Pero baka dahil lang sa sobrang makeup, alam mo naman ang photoshoot. Oo, yan ay isang picture cube ng pamilya na magkakasama. Gustong-gusto ko yan. Ang mga bata na naglalaro. Ang ganda talaga. Oh, sa tingin mo, kwarto ito ng bata. Oo. Sa tingin ko, interesante pa rin ang kama na ito. Itong kama na ito, mas banayad kumpara sa susunod. Pero maganda pa rin. Ipakita na natin ang susunod. Oo, sigurado akong ito ang kwartong gustong-gusto makita ng mga tao. Oo, mas matanda pa itong kama kaysa sa bahay. Tingnan mo. Ang kama na ito ay mula pa noong 1860s o 1870s, gawa sa Brazilian rosewood. Karaniwan sa mga Portuges, masasabi ko. Napaka-elegante, marupok. Kompleto ito sa lahat ng elemento ng Portuges na kama. At syempre, may kasaysayan ng Portugal sa Brazil. Napansin mo rin ba na may isa pang kama na nakatayo dito sa sulok? Mukhang karaniwang kama ng Pranses ito, pero hindi ko tatalakayin ang kama. Ang totoo, pag-uusapan ko ang katotohanang ang kama ay nasa kwartong ito. Dahil ipinapahiwatig nito na malamang noon, ang doktor ay may mga pasyenteng natutulog dito habang ginagamot niya sila. At alam ko na si Dr. Angelo, ginamot niya ang mga tao noong 1918 nang dumaan ang Spanish flu sa Portugal at marami silang mga taong natutulog sa kanilang bahay. Pero noon din, tinatanggap ng lipunan na normal lang na matulog ang mga bata sa kwarto ng kanilang mga magulang para sa ginhawa at init. Pero napansin mo ba na ang mga nightstand, pareho ang estilo nila sa lahat ng kasangkapan at lalo na sa kama, syempre? Gusto ko talaga ang set na yan. Napakaganda ng Brazilian rose na may malalim at madilim na kulay. Maganda. Pero makikita mong bumabalik ito sa kama. Hindi mo mararamdaman na parang gothic ang pakiramdam o parang ganoon. Kasi sobrang dilim at... Lahat ng kurba at disenyo. Nasabi na ba natin ang kwento galing kay Joaquim? Parang... Joaquim, ang original. Parang bakit nga ba? Mula pa simula itinayo ang bahay na ito. Naniniwala akong hindi pa nga natin ito nabanggit. Maraming tao noon sa kolonyal na Brazil, kaya tinawag itong Brazilian rosewood na kama. Pumupunta ang mga taga-Portugal sa Brazil para kumita at sumali sa kalakalan. Gaya ni Joaquim na nasa negosyo ng bulak. Itang colonial na nakaraan. May mga tao ring pumasok sa kalakalan ng kahoy o ginto at kumita sila ng maraming pera doon. Pagkatapos, bumalik sila sa Portugal sa kanilang mga bayang pinagmulan. Halimbawa, si Joaquim ay bumalik sa napakaliit na bayan na dati niyang tinitirhan at nagtayo siya ng napakalaking palasyo dito para ipagyabang at ipakita ang kanyang napakalaking yaman na nakuha niya sa Brazil.
Nagawa naman niyang ipakita ang kanyang kayamanan. Oh, at talagang nakalikha siya ng yaman na pangmaramihan para sa lahat ng sumunod sa kanya. Halimbawa, si Angelo at ang mga anak na narito ngayon. Malamang patuloy pa rin nilang tinatamasa ang yaman ni Joachim. Maganda ang mga litrato ng sanggol. Sa tingin ko, malamang ay nasa ibang henerasyon na rin ng pamilya iyon. Oh, wow. Oo, kasangkapan din ito, di ba? Oh. Maganda. Gusto ko rin itong malaking piraso. Nandoon pa rin ang mga damit sa loob. Oh. Wow. Kawili-wili. Sunod na ba? Oh, tara na sa susunod. Balik tayo sa hallway. Kailangan kong ituro ang mga ilaw sa dingding. Gusto ko talaga ng mga ilaw sa dingding. Gawa ito sa cast iron. Lagyan ng kandila at sindihan. Oh, Ang ganda siguro nito noong unang panahon. Magaganda ring mga kasangkapan dito sa pasilyo. Napaka-tradisyonal nila. oh, pero may mga disenyo sila na hindi ko nakikita sa lahat ng bagay. Oo, tama. Napaka-unique ng upuang ito mula sa bahay na ito. Hindi pa namin ito nakita. Meron pa bang isa? Medyo kupas na ito. Oh, kupas na at pati na rin ang... Oo, kupas na ito. Wala na ang sandalan? Oh, nakakalungkot. Wow, pero napakaganda talaga nila. Pero yung mga magagaan at elegante na mga kasangkapan, napaka-Portuguese, posibleng Brazilian din. Napakagandang piraso talaga. Pero dito, nandito ang huling kwarto ng bahay. Medyo kakaiba ito. At parang ramdam mo pa rin na parang umaangat ito. Oo. Napakalinis ng kwartong ito. Ito talaga ang paborito kong bagay sa buong kwarto. Ang upuang pangdamo. Ang plastic na upuang pangdamo. Wow. Hindi, mas marami pang mas magagandang piraso ng muebles dito. Tiyak, oo. Mukha pa nga itong gawa sa mahogany na may marmol sa ibabaw. Oh. Kaya ko nasabi yon. Kasi may mga piraso pa ng damit na nakakalat dito sa kwarto. Oh. Wala nang nakatira dito sa lugar na to ng 35 taon, kaya kakaiba talaga para sa akin. Napaka-unique sa bitan ng coat. May vanity doon sa kanto. Pare-pareho ang estilo. Oh, ito ba ang mahogany na tinutukoy mo? Oo. Mahogany at marble. Ang ganda. Magandang kombinasyon yan. Mukhang mga brush ito ng sapatos na basta nakasabit kung saan-saan. Oo, pero baka para linisin ang mga kurtina o ewan ko. Oo, posible rin yun. Sige. At may ilan pa akong bagay dito sa kwartong ito. Sa tingin ko, dapat din nating ipakita ang aparador dito. Hindi ito eksaktong kapareho ng estilo ng kama. Meron pa bang laman doon? Mabilis ko itong masisilip. Oo. May mga damit pa rin dito. Oo, siguradong sigurado. Wow! Panggabing balabal. At may kama rin na nakatayo dito sa isang sulok. Maayos pa rin ang mga unan at lahat ng nasa kama. Maganda pa rin. Paano mo tatawagin ang gantong klase ng detalye sa estilong Portuguese? Oo, at Parang kahawig din ng French Louis, ika-17. Parang meron din siyang mga ganong... oo, mga ganon, pero tinatawag namin itong kuweba. Pwede mo ring tawagin o parang ganoon. Parang alon? Oo, hindi ko alam ang tawag nito sa Portuguese, pero pwede nating hanapin at ilagay sa screen. Kakaiba rin itong elemento. Oo, masama talaga. Halos bumabalik siya sa bawat kwarto. At itong bahagi sa harap nito, syempre, madalas mo rin itong makita ay para magtanggal ng sapatos, magpalit ng damit. Oo nga, kaya nandito nga ang mga sapatos nila, syempre. Para sa akin, isa ito sa pinakanatatanging bahagi ng bahay. Napakagandang kwarto. Siguradong uupo ako dito tuwing umaga habang umiinom ng kape. Oo, pwede rin talaga itong gawing breakfast room o kaya naman ay pangkalahatang kainan. Ibig kong sabihin, tuwing tag-init kapag bukas lahat ng bintana at shutter. Tiyak na magandang lugar ito
para magbanding ang pamilya. Wow, ang kahoy na mesa at mga upuan sa paligid nito. Uy, tingnan mo yan. Oh, may detalye rin ito. Oo. Hindi ito mukhang inukit, parang stencil lang. Oh, Parang pintura lang na nilagay nila doon. Sinunog? Oo, siguro nga sinunog. Nandito rin ang kanal ko sa taas. Parang medieval. Totoong totoo. Oh, parang medieval talaga. Oo. Kaunti lang ang detalye. At ang detalye sa kabuuan ng kwartong ito, mula sa kulay ng kisame hanggang sa mga gilid, pati na rin lahat ng nasa paligid dito. Gustong-gusto ko ang kwartong ito. Oh. Napaka-interesante. Parang patio ng bahay yan. Patio ng lugar. Uy. Isa yan sa mga madalas nating makita na Portuges na upuan. Oh. Kailangan ko pang magsaliksik tungkol sa kanila dahil wala akong alam. Parang magiging pahingahang upuan lang yon. Oh. Pero gano'n naman talaga sila. Parang mga upuang pampahinga nung panahon ng medieval. Oo. Hindi ko alam kung ilang taon na ang mga ito. Oo. Sobrang iconic at astig nila. Meron kang mga bago at meron ding mga luma. Napaka-interesante ng mga upuan. Totoo nga. May isa pa doon sa kanto. Sige. Uy, may kusina rin na nakakabit dito. Silipin din natin sandali dito. Tiyak na mahalagang bahagi ito ng isang bahay na Portuges. Para sa akin, elegante at astig ito, tulad ng mesa sa almusal dito sa ilalim. Kasama ang chimenea doon. Medyo magulo ito. Hindi mo ba gusto ang mga tile? Gusto ko naman ang mga tile pero sa tingin ko medyo sobra na ito. Sobra ba? Oo, kasi sa tingin ko hindi talaga bagay ang mga tile at lahat ng nandito. Parang may mga tile tapos iba naman lahat ng iba pa. Oo, ibig kong sabihin, mas makikita mo pa yan, lalo na sa Portuges. Parang ito tugma. Oo, yung kurtina na may maliliit na tile sa taas nun. Gusto ko yan. Oo, hindi talaga para sa mga nakatira dito ang kusina, kundi para sa mga katulong. At dito naman, meron tayong storage room na may mga frigider, lahat ng kabinet para paglagyan ng mga rekado at lahat ng kailangan nila para makagawa ng mga masasarap na pagkaing Portuges. Gusto mo tikman? Hindi, salamat. Hindi, salamat talaga. Kapag nakahanap tayo ng maayos na wine cellar, papatikimin kita ng alak. O siya. Siguro, sino ang nakakalam? Uy, tingnan mo. Parang napakagandang lugar na naman ang napuntahan natin ngayon. Sa tingin ko, pwede tayong maging masaya ulit na naidokumento natin ang bahagi ng kasaysayan ng kolonyal na Portuguese Brazil bago tuluyang mawala ang lugar na ito. Pero maganda pa rin ang kondisyon nito. Pero sa tingin mo ba may bibili pa nito? Sana nga, pero duda ako. Malaki ang trabaho at gastos sa pagpapanatili ng lugar na ito. Duda rin talaga ako, pero ganun talaga. At least naidokumento natin ito at mananatili na ito magpakailanman. Kung gusto ninyong suportahan ang ginagawa naming trabaho, siguradong tingnan ninyo ang magagandang Bros of Decay na merchandise. Meron kaming mga sombrero, meron kaming mga t-shirt, at marami pa kaming ibang bagay tulad ng mugs, phone cases, at iba pa sa aming website na pwede ninyong i-enjoy at makatulong sa amin na makapaglakbay pa sa iba't ibang panig ng mundo at madokumento ang mga lugar na ito. Look, maraming salamat sa pagsama sa amin. Ikinagagalak ko. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!